Hello! Nagmamadali tayo ngayon kasi mamamalengke ako. Late na ako bumaba. Kanina pa sana ako bababa. Humirit pa si amo ko na linisan ko yung glass wall sa living room. Maglalakad pa ako papuntang palengke. 12:30 darating na yung alaga ko galing school. Ang ingay ng mga sasakyan. Naglalakad kasi ako sa tabing daan. Ang ingay ng mga sasakyan. So dapat before 12:30 nakabalik na ako at nakaligo na ako kasi asikasuhin ko na yung bata. Tapos dapat nakaluto na ako ng lunch niya. Kaya madalian na to. Ganito ang buhay dito, guys. Kaya diba sabi ko, dapat marunong kang maging mabilis at mag-multitasking. Nakatanda na sa sasakyan eh. Pinagpapawisan na ako. Kanina kasi pagising ko, nilabas ko yung mga pagkain ng alaga ko kasi naka-frozen. Tapos binabad ko yung gulay. Tapos gumising na yung alaga ko, inasikaso ko na siya hanggang makapasok siya ng school kasi ako lang makakapakain sa kanya ng maigi kasi pag yung mag-asawang magpakain, marami pa siyang arte. So hanggang makaalis siya, binisan ko na hanggang makaalis sila papuntang school. Yung tatay niya naghatid sa kanya sa school. Teka, maingay dito. May gumagawa na naman sa tabi. Tapos ayun nga, pag alis ng bata, nagpaiwan yung amo kong babae. May ginawa siguro. Binilisan ko na gumawa. Ini-slice ko na yung pagkain ng bata. Nilagay ko na sa mga boxes para sa lunch at dinner niya. Yung amo kong babae, magmamap na sana ako ng mag-vacuum na sana ako. Humirit na linisin ko muna yung glass wall sa living room. Sinama ko na pati bintana. Ganun din naman yun. Kaya na-late ako ngayon. Binilisan ko na ng vacuum at mop after. Umalis na yung babae ng 9. Yung amo kong babae ng 9. Kaya nung umalis siya, binilisan ko na agad. Hindi ko na tinapos yung bintana. Bukas na naman yun ulit yung iba. Tapos after ko mag-mop at vacuum, umalis na ako. Ngayon nga, umalis na ako. Tapos, ngayon, bilisan ko na makarating ng market. Kailangan ko pa namang lakarin papuntang market. Pagpabalik na ako pwedeng sumakay kasi may ano naman ako, may octopus card yung ginagamit sa bus. Ang dami kong bibili ngayon, guys, kasi last week once lang ako pumuntang market. Kaya naipon yung lahat na bibilin ko, yung mga frozen food, yung mga gulay. Magsusupa ako ngayon. So marami akong bibilhin. Medyo mabigat yung dadalhin ko mamaya. Wala akong cart kasi napaka complicated magdala ng cart, lalo na pag sumakay ka ng minibus. Ang hirap. Kaya ano na lang, bubuhatin ko. Mabilis lang naman eh. Gumawa lang ako ng video para may idea kayo kung ano yung mga ginagawa. Tuesday ngayon. Tuesday naman talaga ako nagma-market, pero dapat kahapon ako nag-market kasi Monday kahapon eh. Kasi last week nga once nga ako namalengke. Pero walang pasok yung alaga kong kahapon. So wala siyang kasama sa bahay pag mamalengke ako. So ngayon na ako mamalengke talaga. Tingnan nyo, guys, oh.
May payong ako pero wag na. Mahirap mag-video. Nagpayong. Ito yung daan ko. Ayan. Yan yung shuttle bus na sinasakyan namin. Papunta dun sa amin galing MTR. Pero yung bayad ticket, yung pink na ano na bus. Yung green naman, yan yung sinasakyan papunta pag galing akong market. Ayan, ang ganda ng puno guys. Oh. May bulaklak. Pag winter kasi namumulaklak na yung mga puno. Ayan. Diba may bulaklak. Yan si Lolo o nagtitinda ng anong papaya. Ayan guys, malapit na tayo. Yung mataas na yan, yan yung ano dito, public market. Yung mataas na building na yan. Sa baba yung wet market. Nakabili na ako ng mic para sa vlogging pero hindi ko pa na-open. I-unboxing ko pa yun bukas or sa Sunday para i-video para may content. Ayan, nandito na tayo. 10:54 ako nag-start maglakad. 10:08 na ngayon. So mga 15 minutes guys, mga ganun ang lakad pampunta sa market. Dito tayo dadaan. Bibili tayo ng isda muna. Samahan nyo ako today guys. Ayan, mga isdaan. Seafood. Saan na ba yung binibilan ko ng isda dito? Dito siguro yun. Ganito ang wet market nila dito guys sa ano, sa Hong Kong. Sana yung suki ko. Mayroon kasi ako ditong suki eh. Doon lang gusto ni amo kong bumili ng isda para sa alaga ko. Sana yun. Hanapin ko. Ayan, dito talaga ako dumadaan. Alam ko talaga kung saan ako lulusok pag dito ako dadaan. Sa likod ako kanina dumaan. Nakakalito kasi pare-parehas yung mga stall. Ayan, dito. Ito yung tinatandaan ko sa likod nito. Ayan, yung mga isda. Yung binibili ko para lang sa alaga ko yun. Ayan, ito yung listahan ko. Ito yung mga bibilhin ko ngayon. Ito yung mga isdaan. Pinapatanggalan ko siya ng skin kasi makapal yung skin ng binibili ko na isda. Tapos kailangan with resibo. Ayan, magbabayad ako. Anticitan please. Receipt please. Yes, receipt. Thank you. Ito na yung binili ko. Yung mga isda. Gusto ko sinamo ko yan yung bibilhin. Thank you. So, pupunta na tayo sa taas sa frozen shop. Ang dami kong bibilhin ngayon kasi last week hindi ako nakabili. And guys, dito yung frozen shop. Bibili lang naman ako dyan ng ano, may chicken wings na ako doon sa fridge. Ano na lang,
Yung tofu na dried, yung sliced pork. Bibili ako sliced pork. Kukuha ako ng basket. Yan, daming punuan dito guys. Punuan. Ayan, ito bibilin ko, sliced pork. Ayan, sliced pork. Lang 25. Dito pala ako sa frozen shop, pumipila. Nakabili na ako ng isda, mabilisan. Galing na akong frozen shop guys, namili ako. Ito, binibili ko to, inalo ko sa mga gulay, kung anong pwedeng haluan. Ito naman, niluluto ko siya sa carrots, binabalot ko siya sa carrots, beef to beef roll. Ito, slice pork. Dalawa na yung binili ko kasi minsan pag bumili ako wala. Kaya bumili na ako ng dalawa. Ito naman, pina-fry namin minsan kung gusto ng amo ko. Inulam namin sa kanin. Ito, siomai. Kung walang rice, niluluto ko yan lunch or minsan noodles. Kung sawa na ako sa noodles, siomai. Yan, nilalagay ko yan dito guys para hindi siya pagdating sa bahay melt na yung yellow ng frozen food. Ayan. Yan yung nilalagyan ko para safety siya sa loob. Ibabalik ko na tong basket dun. Ayan na, pupunta na ako. Bibili na ako ng bean curd. Paborito kasi yan ng amo ko. Pag namalengke ako, pare-parehas naman yung mga binibili ko. Bean curd tayo. Sana yung suki ko dito ng bean curd. May suki talaga ako guys dito. Ayan na si auntie. Auntie Chosan, $10 here and yes, Sapman, and receipt please. Mabait si auntie dito, mabait siya kaya dito rin gusto na amo kong bumili. Okay. Thank you auntie. Ayan, resibo. Resibo talaga guys. Pag namalengke, yun yung number 1 yung natandaan. Kumuha ng resibo. Minsan na ako nakakita ng amo na hindi kailangan ng resibo. Almost lahat kailangan ng resibo. Punta na tayo. Bibili na tayo ng isda. Bibili na tayo ng karne pala, karning baboy. Yun yung pinaka-paborito na amo ko, yung karning baboy. Sa suki ko. I-ready ko ng i-ready ko na yung listahan. Ito yung suki ko. Hello, uncle. This one. Pinapakita ko yung listahan sa kanila. Tapos sila na bahala. Sinusulat na naamo ko sa Chinese. Hello!
Mababait yung mga suki ko dito. Guys, yung mag-asawa ba yun o mag-boss? Hindi niya ako ng kami ng baboy. Tingnan nyo, binigyan nila ako ng $5. Bali yung binili ko, 165. Tapos binalik niya yung $5 sa akin. Akin na daw, di ba? Pakonsuelo si auntie. At least, binigay niya sa akin, hindi yun sa resibo, guys. Hindi siya sa resibo. Kasi pag sobra yung nilalagay sa resibo, kasi dinadagdagan niya yung meal. Kung magkano yung binayad ko, yun talaga nilalagay ko sa resibo kahit sobra yung nakalagay sa resibo. So ngayon, binigyan niya ako ng $5. So at least, sure ako na makukuha ko to na akin to kasi binigay niya. Pero pag nilagay niya sa resibo, sobra, tapos yun lang yung sinabi ng amo ko, hindi ko pwedeng lagay na sobra yung binili ko. Diba? Ito guys, yan yung listahan ko. Hindi nilagay yung garlic, pero ubos na kasi yung garlic sa bahay. So, ako nang magkukusang bibili. Kasi sabi naman ng amo ko, kung wala sa listahan na wala, alam kong wala na sa bahay, pwede akong bumili. Ano pang nakalagay sa listahan ko? Carrots. Ayan, carrots. Ito, dito ako bumibili ng carrots. Dalawa lang. Hinahalo ko kasi yan sa ano eh. Hinahalo ko sa ano, sa soup. Ano pa? Corn. 3 for $13 siya. So, bibili ako ng 3. Ito, medyo mataba. Tapos, bibili ako nito. Paborito to ng amo ko eh. Pinatakpan na yung listahan ko. Sana yun. Tatlo siya for 10. 3 for 10 siya. So, bibili ako 3. Ayan. Tapos, ano pa yung nakalagay sa listahan ko? Eggplant, onion, potatoes. Ito, potatoes. 10 for onion. Hindi ko alam magkano tong onion. Wala naman nakalagay. Ito. Onion. Bili ako 2. Basta. Bili ako 2 onion. Dito ko na nilagay kasi ang bigat. Potatoes. Kuha na rin ako 2. Baka 2 for 10 siya. Tatlo na lang kukunin ko sa potatoes. Kuha ako ng 3. Ito. Ayan, tomatoes. Ito talaga yung paborito na alaga ko. Ito, may beans sila. 2 for 12. Bili ako. Ayan. 2 for 12 siya. Ayan na lahat.
Yung pinamili ko. Baba. Bili ako broccoli. Kukuha pa pala ako broccoli. Ayan, broccoli. 2 for 15 siya. 2 for 13. Bili ako dalawa. Ayan. Ito pwede na to. Ito. Dalawa. Ayan, pipila na ako dun sa cashier. Mamaya bibili na ako ng ibang gulay dun sa kabilang shop. Wala na kasi dito eh. Ito, pwede din ako bumili nito. Ito. Wow, ang dami ko ng pinamiling gulay. Magbabayad muna ako, guys. Ayan, guys, yung binili ko. Isang plastic. Ililipat ko siya sa sa lalagyan ko. Ito nabili ko na lahat. Isa na lang yung chestnut na lang. Tingnan niyo yung listahan ko, nagkanda na. Yan, ililipat ko siya sa lagayan. Dito, ito lang naman dala ko, dalawa. I-arrange na natin yung mga binili. Ayan na. Ayan na, guys, puno. Dalawa yung dala ko. Sige na, bibili na ako ng chestnut at saka chestnut na lang, tsaka eggplant. Ay, ang bigat. Ayan na siya, guys. Yan lahat. Kapag buhatin. Guys, kinaya ko talaga siyang buhatin. Kunti lang naman nalakad papunta sa terminal school, sa bus stop. Tapos pagbaba ko mamaya, konting lakad din aakyat sa bahay namin. So, hindi naman talaga masyado. May oras, guys. May oras ang bus. 4.90 cents ang pamasahe. Tapos, every 20 minutes siya dumadating. So, lumapas na yung bus. Umalis na yung bus pagdating ko. 5 yun eh. Before 10, andito na ako. 11:05 yun umalis yung bus. Dumaan. Before 11:10, andito na ako. So, mag-aantay ako ng 11:25 ang bus darating. May 10 minutes pa. So, antay-antay tayo. Nakasakay na ako ng bus. Sa harap ako sumakay. Ang hirap kasi ang bigat. Ayan. Ayan, finally. Pauwi na ako. Paakyat na ako dyan sa bahay namin. Makarating na rin before mag-12. 11:30 pa lang. Bye-bye! Thank you sa pagsama. Thank you sa pagsama sa akin, guys. Bye-bye!